Hello Madam People, ako si Doc Marky at Q&A with Doc Marky tayo. Sasagot tayo ng katanungan. Ito i-hide natin ang kanyang identity kasi ayaw niyang magpakilala. Doc, magandang gabi. May tulo po ako. Tulo is gonorrheal infection. It's all about gonorrhea tulo. Ako po ay halos isang buwan na wala na yung sakit, pero nandiyan pa rin ang tulo. Ano po ba ang gagawin para mawala ito? Ano po ang sintomas ang may dudulot nito? At pwede ba ako magkaroon ng AIDS? Actually po, nabanggit ko na ito sa aking previous na Q&A with Doc Marky, pero inuulit ko po, ang tulo po, don't self-medicate po. Huwag po uminom ng ng antibiotic. Meron daw uminom ng Clotrimmac, Cotry, uminom ng amoxicillin, o mga hindi prescribed na nabibili lang sa tindahan, o kaya nag-prescribe yung mga quack-quack doctor, hindi naman legit or licensed na doctor na nagpapabayad daw, hindi bibigyan po sila ng gamot. First and foremost po, ang tulo po is bacterial infection. It's a sexually transmitted disease na kukuha yan sa pakipagtalik po. Mainly pakipagtalik, male to male, female to female, or opposite sex, yung mga ganun po, oral sex, vaginal, or ganun po, or whatever, basta sexual po yan. And yet po, marami po hindi nakakaintindi. Halimbawa po, nawala yung sintomas nito, tulad ng masakit ang paghihina po dun sa dulo ng ari. Tapos hindi daw po naggagamot, pero nawala yung sintomas. Pwede po kasi asymptomatic, pero nandyan pa rin po ang bacterial infection hanggat hindi po kayo nagagamot po. So yun po, kailangan po magpakonsulta kayo sa legit na doktor. Kailangan po yan ng medical history, at kailangan po kayo, hindi lang kayo bibigyan ng reseta, so kailangan ng history yan para alam po kung tulo po talaga yan. At the same time, kapag hindi po nagamot yan, hindi kayo nagamot o nag-self-medicate, mali yung gamot po na nainom nyo, hindi po talaga magagamot yan. Pinaka-komplikasyon po yan, number one, sabi ko nga, pwede magkaroon po ng problem po sa ari. So, pwede magkaroon ng infection, pwede magkaroon ng problema ng, pwede yung sepsis, yung bacteria, pwede pumunta sa bloodstream, at pwede magkaroon ng sepsis, bacteria sa dugo. Pwede rin po sa prostate o prostatitis, pwede rin sa urinary bladder, cystitis, kidney, pwede yan, magkaroon po komplikasyon, UTI, kaya pag nagpa-laboratory kayo, makita sa urinary cyst, too numerous to count, kasi nga, may bacteria yun. At pag nagpa-gram state kayo, Neisseria gonorrhea po. And bacteria po yan. So, kailangan pong gamutin po yan. Unang-una, sabi ko, kailangan ng injection, ceftriaxone injection. At the same time, doxycycline and azithromycin. And yun po, yung mga common, yan po talaga yung recommended po na gamot po. Pero kailangan po ceftriaxone injection. At yun po is nire-reseta lang ng licensed doctor po. Licensed doctor. Pwede i-verify po yung nagre-reseta sa inyo sa PRC, sa LERIS po doon, sa kanila online kung talagang doctor po yung nagre-reseta. At huwag kayong bumili sa mga bogus po, kaya scammer, o kaya mga quack-quack doctor po. Yun. At the same time, 7 days po. And may nagtatanong pag nagre-reseta po, may mga hindi daw po nagre-respond. Pwede po kasi tinatawag natin resistant po yung antibiotic na tinig, kaya ng doxycycline, azithromycin. So, kailangan palitan po yan. Pag resistant po kasi sa antibiotic, more or less, pwedeng hindi po 100% na matreat po yung infection. Kaya sabi ko, importante yung injection sa ceftriaxone injection po, intramuscular injection. At legit po, doon po kasi legit na licensed na medical doctor po. Any doctor naman na licensed doctor can treat po yan. At huwag po kayo mag-self-medicate. Yung AIDS po, yun nga, ina-advise din na magpa-HIV test. Pero pag nagkaroon kayo ng tuloy, hindi natin sa sarili na may-HIV kayo. So, HIV is a virus po. Ang gonorrhea, tulo, is a bacterial infection, is a different type po ng organism. Pero, sabi ko nga, kapag may tulo, mas okay po na magpa-HIV screening test, okay? Maraming salamat. I hope na paliwanag ko po ito. Maraming salamat po.